Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaranas ng intensification si Typhoon Domeng kahit nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito nahihila at pinapalakas nito ang habagat na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kasabay nito, meron agad kasunod na nabubuong sistema sa may kanluran na parating sa bansa. Alamin natin ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa pinakabagong datos, ang sentro ng mata ni Typhoon Domeng ay makikita sa layong 870 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Sa ngayon, kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating sa lakas, taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso na umaabot hanggang 140 kilometers per hour. Ibig sabihin, malakas pa rin at malawak ang sakop ng hangin sa paligid nito, kaya kahit wala sa mismong dadaanan ng bagyo ay ramdam pa rin ang masungit na panahon sa maraming lugar. At dahil sa impluwensya ni Typhoon Domeng, pinapalakas nito at hinihila ang habagat sa bansa, kaya meron tayong heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil sa southwest monsoon. Ngayong araw, June 2, inaasahan ng dami ng ulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 mm sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa ganitong setup ng pag-ulan, posible ang pagbaha sa mga mababang lugar, pagtaas ng level ng mga ilog at sapa at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at matatarik na lugar. Pagsapit naman ng bukas ng June 3, lalawak pa ang sakop ng malalakas na pag-ulan, kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, gayon din sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at sa may Occidental Mindoro. Pagsapit naman ng June 4, inaasang mananatili ang malalakas na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, gayon din sa Pampanga at Bulacan. Patuloy na pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maging alerto lalo na kung malapit sa ilog, sapa, kabundukan at mga lugar na madalas magkaroon ng landslide. Mahalagang tandaan ng mga forecast rainfall na ito ay maaring mas malakas pa sa mga kabundukan at matataas na lugar dahil sa epekto ng terrain. Bukod dito, ang mga lugar na nakaranas na ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw ay mas madaling makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil basa na ang lupa at mataas na ang antas ng saturation nito. Pagdating naman sa lakas ni Bagyong Domeng, ipinapakita ng mga forecast guidance na may posibilidad pa rin itong maabot ang pinakamalakas nitong intensity habang kumikilos pahilaga malapit sa Okinawa, Japan. Sa madaling sabi, nanatiling isang malakas na bagyo si Domeng habang nasa karagatan at maaaring magdala ng mapanganib na kondisyon sa mga lugar na malapit sa magiging ruta nito. Habang patuloy itong umaakyat sa direksyong pahilaga at pumapasok sa mga lugar na hindi na gaanong pabor para sa karagdagang panglakas, inaasahan na unti-unti rin itong hihina sa mga susunod na araw. Samantala, bukod sa habagat at sa impluwensya ni Bagyong Domeng, meron pa tayong isa pang weather system na patuloy na binabantayan sa kanlurang bahagi ng ating monitoring area. Bagamat hindi pa ito nakikitang kasing lakas ni Domeng, sapat pa rin ang potensyal nito upang magdala ng karagdagang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa kasulukuyan, nakikita na may katamtamang posibilidad ang sistemang ito na maging isang ganap na low pressure area o tropical cyclone. Batay sa ilang simulation activity ng iba't ibang weather model, nakikita itong kikilos pahilagang silangan at posibleng tumawid malapit sa bahagi ng extreme northern Luzon. Gayunpaman, marami pa ring maaaring magbago sa magiging galaw, lakas at bilis ng potensyal na bagyo na ito. Dumao naman tayo sa forecast weather condition ngayong araw para sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Asahan ng paminsan-minsang pag-ulan sa buong maghapon hanggang gabi. May mga pagkakataon na maaaring lumakas ang buhos ng ulan kaya mataas ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na vulnerable at malapit sa kabundukan. Samantala sa Metro Manila, buong Ilocos Region, Bicol Region, Western Visayas, gayon din ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa,
Makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin ito sa patuloy na epekto ng habagat na pinapalakas ni Bagyong Domeng. Sa mga lugar na ito, posible ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasa na maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang rain showers o thunderstorms. Ang mga pagulang ito ay pangunahing dulot ng localized thunderstorms o mga thunderstorm na nabubuo dahil sa matinding init at mataas na moisture sa atmosfera. Bagamat hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng pag-ulan, tandaan na ang mga thunderstorm ay maaaring magdulot ng malalakas na buhos ng ulan sa maikling oras na sinasama ng pagkulog at pagkidlat at malalakas na bugso ng hangin. Dahil dito, posible pa ang localized flash floods at landslides lalo na kung magiging matindi ang thunderstorm sa inyong lugar. Sa ngayon mga kababayan, mahalagang tandaan na ang pinakaramdam na epekto sa bansa sa susunod na mga araw ay hindi dahil sa direktang pagtama ni Bagyong Domeng. Dahil ang mas malaking banta ay manggagaling sa pinalalakas nitong habagat o southwest monsoon, kasama ang epekto ng outer circulation ng bagyo. Dahil dito asahan ng mga pag-ulan na magiging mas madalas at mas malakas sa mga lugar na direktang nakaharap sa kanlurang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga lugar na dapat manatiling alerto ay ang Occidental Mindoro, Palawan, gayon din sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at maging ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Western Luzon na posibleng makaranas ng mga bugso ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang oras ng araw. Habang nagpapatuloy ang habagat, posible rin lumawak ang saklaw ng mga pag-ulan patungo sa mga kalapit na lalawigan. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, unti-unti ring nababasa at nabababad ang lupa sa ilang lugar. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong maghapon, nananatili pa rin ang banta ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at matatarik na dalisdis. Sa ngayon, ang pinakamalagang dapat bantayan ay hindi lamang ang eksaktong lokasyon ni Bagyong Domeng, kundi ang patuloy nitong nagpapalakas sa habagat na siyang direktang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon at Mimaropa, maging handa sa posibilidad ng mga biglaang pagtaas ng tubig, pagbaha at pagguho ng lupa. Manatiling nakatutok dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.